Mayong udto mga kapaglaom. Ang mga pagabi-abi kaninyo din sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa South-Western Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong Nobyembre 8, tuig 2025, among ihatudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalawog na kong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Og kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo og maghatod kanato sa pagila sa iyang gahuma sa atong kinabuhi. Og guban kita sa pagsaksi sa kalampusan og kalihukan niini nga semana dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Mga singers sa harana sa Kabuntagon nagkatapo katol sa pagsaulog sa ika-11 kanibersaryo. Concert for a Cause gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference Convention Center alang sa pag-ayo sa balay nga lampuanan sa Kabasaan, Davao Oriental. Og CMM Health Journey with God series sa Bukidnon nagpadasig sa pagatiman sa panglawas sa mga kaigsuunan. Kini ug pa mga balita atong saksihan dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpah Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, mga higala usa ka matahom nga pa nagtigom ang nasaksihan sa Southwestern Philippine Union Conference compound kay ang mga singers sa harana sa Kabuntagon nagkatapok aron sa pagsaulog sa ilang ika-11 ka tuig nga pagministeryo sa awit. Gikan sa lain-laing probinsya o distrito, midayo sila aron ihalad ang ilang mga talento ngadto sa Ginoo ug pasidunggan ang mga tuig sa pagdalag paglaom sa mga nagatan-aw matag Kabuntagon. Anang report ni kapaglaom Lizelle May Kasaysay. Usa kadakong panagtigom sa musika, pagdayeg ug pasalamat ang nahitabo atol sa 11th anniversary celebration sa harana sa Kabuntagon ni adtong Nobyembre 1, 2025 sa South Philippine Union Conference compound. Gisugda ni adtong 2014 ang harana sa Kabuntagon misaka nga usa sa mga pinaka-ginatan-aw nga programa sa Hope Channel nga adunay mga awit nga mitabok sa 2 million ka views ug nakab-ot ang 1 million ka subscribers sa Music of Hope YouTube channel. Niining tuig gipang pasidunggan ang mga top viral singers nga nakahatag og dakong kontribusyon sa pagpaabot sa mensahe sa paglaom pinaagi sa awit. Gikan pa sa nagkadaiyang dapit Binangunan Rizal, Cebu, Butuan, Kidapawan, General Santos, Bukidnon ug uban pa ang mga tinahod nga mga mag-aawit mitambong sa Harana Awards 2025. Sugod alas 5 sa buntag, gipuno sa mga awit ang programa gikan sa Harana sa Kabuntagon, padayon sa panimbaya sa Kabuntagon World, Hope Worship ug mitapos sa usa ka espesyal nga anniversary concert. Kipang pasidunggan sila tungod sa ilang matinud-anong pag-alagad sa Dios, pinaagi sa musika ug sa pagdala sa mensahe sa paglaom ug kalinaw ngadto sa daghang kasing-kasing. Samtang nagpadayon ang harana sa Kabuntagon sa iyang ika-11 ka tuig, nagpamatuid kini nga ang tinuod nga pag-awit alang sa Ginoo dili lang makapabati kundi makabag-o ug makahatag paglaom sa kalibutan nga nagkinahanglan niini. Kini inyong kapaglaom Lizelle Kasaysay alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Lizelle.
Ngayon, usa ka makahimakas nga gabi sa pag-awit o pag-alagad ang gipahigayon sa SWPUC Convention Center atol sa Concert for a Cause nga gituong makatabang sa pag-ayo o pagtukod pagbalik sa simbahan sa Kabasaan, Davao Oriental. Nagiusa ang mga singers ug mga sumusuporta alang sa usa ka tumong ang pagpaligon sa buhat sa Ginoo pinaagi sa musika o pagtinabangay. Si Kapaglaom Willen Faye Molo magahatag si detalye sa maong kalihukan. Kapaglaom! Usa ka matahom ug makapadasig nga Concert for a Cause nga adunay uluhan nga Building God's Home alang sa pagtukod sa Kabaasan Seventh-day Adventist Church ang gipahigayon sa SWPUC Convention Center atong Nobyembre 1, 2025. Ang maong kalihukan nagdala sa dakong pagtinabangay aron masugdan ang pagtukod sa simbahan nga mahimong puloy-anan sa pagtuo o pagdayeg sa Ginoo. Aron masuportahan ang proyekto, kitanyag ang nagkadaiyang sponsorship options alang sa mga gustong mohimo ug halangdon nga bahin sa buhat sa Ginoo nga mao ang glory supporter, praise builder, faith giver ug joyful donor. Napuno ang gabi sa musikang makapahupay ug makapadasig, pinaagi sa talento sa mga grupo ug choir nga naghalad sa ilang tingog alang sa misyon. Ang mga singers mao ang Shining Heralds, Celestial, Marvelous Light, Dan Ryan Pabroa, NCMC Central Choir, Con Amore ug Celestial Echo. Ang concert nahimong dili lamang presentasyon sa talento apan usa ka tataw nga timaan nga ang katawhan sa Ginoo nagkahiusa alang sa misyon. Ang matag awit, matag nota ug matag paghalad nahimong kabahin sa pagligon sa paglaom alang sa pagtukod sa balay alampuanan sa pagdaig ug pag-alagad. Mao kini iyong ubos nga kapaglaom Dali Molo alang sa Miss Live News and Commentary. Ang Hope Channel South Philippines nagapadayon gihapon mga kapaglaom sa pagdawat sa itong mga donasyon para sa atong Kabaasan Church. Kung ikaw adunay kasing-kasing pa sa paghatag og donasyon, mamahimo ka mong message diri kanamo. Ug daghang salamat sa mga report kapaglaom Willen Faye Molo. Mga higala sa probinsya sa Bukidnon, gipahigayon ang Health Journey with God series ubos sa Central Mindanao Mission. Pinaagi sa mga lecture ug health activities, napadasig nini ang mga kaigsuunan sa pag-atiman sa ilang panglawas, isip bahin sa pag-alagad sa Ginoo. Anang report ni kapaglaom Lady Diana Hariol. My Healthy Journey with God, gipahigayon diri sa poblasyon ni Pasugong Bukidnon nga gitambungan sa mga kaigsuonan gikan sa laing-laing iglesia uban sa mga bisita nga nagdala sa mensahe sa paglaom ug kalawasan. Napuno sa kalipay ug mainiton nga pagdawat ang matag higayon samtang gipasiugda sa mga care groups ang importansya sa pag-amuma, pag-ampo ug pagtabang sa isig katawo. Ato gipresentar sa mga katawhan ang mga prinsipyo sa maayong panlawas, unsa ang paglikay sa mga balatian at the same time ang pag-angkon o pagtuon sa pulong sa Dios nga din kini mo may atong katuyuan nga matag usa no makaadto sa gingharian sa langit. Sa maong kalihukan, daghang kasing-kasing ang nahikap pinaagi sa mga awit, pag-ampo ug mensahe nga nagpahinumdom nga ang tinuod nga pag-alagad kay makita sa pag-amuma sa uban. Ang ako nalipay gyud nga niabot ni nga panahon og good opportunity pud ni sa ako akay isa ko ka backslider then giampo na ako nga one day nga naay moduol og magkuan nga aron lang nga makabalik ko ani nga kuan so gikuan lang nako ni siya nga nalipay ko kay bisan akong anak naa diri. About sa akong natun-an sa akong pag-apili sa lima kagabi, nahibawaan ko ang espirituhanon nga pagkinabuhi o pag-atiman sa lawas no paglawas nga mayo gid nga natay mga exercise aron natay sakit nga mga kuha ug labaw sa tanan kaluwasan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Pasalamat ko sa mga seminar nga nakatabang sa amo nga ang uban wala pa na mo maka-aplikar sa among pagkinabuhi pero amo ning paningkamutan nga amo kining maka-apply ang among nadunggan ning maong seminar. Dako kayo ang ako kalipay nga kining may health journey with God natapos sulod sa usa ka semana
kauban sa ato nga pastor diri, Pastor Wilber Tangunan, mga elders ug tanan nga mga membro ni ining association nga nagtambayayong alang ni ining nindot kaayo nga wali may health journey with God. Ako nakita ang panaghiusas mga kaigsuonan sa pag-proclaim katapusang maayong balita sa third angel's message sa pinadayag 14 og diin pinaagis grasya og kaluoy sa Ginoo namo nga kinighamiling kalag 23 kahamiling kalag nga midawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga ilang personal manuluwas. Kini nga crusade nagpadayag og dakong tumong sa simbahan, ang pagduo sa katawhan ngadto sa gugma ni Jesus ug paglig-on sa pagkahiusa sa komunidad. Kini si Lady Diana Hariol alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom, Lady Diana. Anita sa General Santos City, usa ka matahom nga selebrasyon ang gipahigayon sa Southern Mindanao Mission, din ang nagkalenlaing mga simbahan gipasidunggan sa Combined Offering Plan Fellowship and Recognition. Gipanghimatod niini ang ilang kinasing-kasing nga pagtabang sa buhat, pinagi sa mitinud-anong paghatag og suporta. Si kapaglam Serenity Boncaville, magabalita. Usa ka makapadasig nga kalihukan ang naghatag og kalipay sa atong mga magtotoo dinhi sa Cablon ug Mount Carmel Seventh-day Adventist Church, Tupi, South Cotabato. Mao ang Combined Offering Plan Friendly Church Recognition Program. Sa maong kalihukan, gipakita sa mga kaigsuunan sa Cablon ug Mount Carmel Seventh-day Adventist Church ang ilang dakong pagpasidungog sa Ginoo, pinaagi sa matinud-anon nga pag-apil sa Combined Offering Plan, ang matagasa ug halad nga ilang ihatag sa lokal, tibuok distrito ug unyon nga bulahaton sa simbahan, aron mapalapdan pa ang pagpangandam sa katawhan alang sa pagbalik sa Ginoo. Kini nga pagpasidungog nagpamatuod nga ang paghalad nga buhaton alang sa Ginoo dili gayud basayang ug ang tinuod nga kalampusan makita sa pagkahiusa sa katawhan sa Dios. Aniata dinhi sa SMM headquarters tungod sa atong pagpahigayon sa usa ka pinasahi nga buluhaton mao ang pag-recognize sa duha nato ka mga iglesia nga nasakop dinhi sa kaumhan sa Southern Mindanao og salamat kaayo sa inyong pagpaluyo o pagka maunungon sa Ginoo ug labaw sa tanan ang inyong pagkamanghinatagon nga nagabunga og usa ka kadaugan sa inyong iglesia. Busa akong pasalamatan si Pastor Joel Bagonok, ang ato nga SMM Stewardship Director nga maoy nagdasig sa atong mga kaigsuonan nga kung mahimo ang mga iglesia nato, mamahimo ng COP friendly church. Kini nga kalihukan usa ka pahinumdom alang kanato akong kita maghiusa sa paghalad ug pag-alagad daghang panalangin ang atong madawatan. Gikan dinhi sa distrito sa Tupi, South Cotabato, kini si Serenity Boncaville naga-report alang sa Mizpa Live News and Commentary. Padayon sa kadasig, Southern Mindanao Mission. Nagdaong salamat sa report kapag lang Serenity Boncaville. Mga igsoon, usa ka makapadasig nga sugilanon sa pagtuo o pag-alagad ang nasinati sa kabukiran sa Bukidnon. Pinagi sa Mission 3 Project 1 and 99-2025, ang gugma sa Dios gisaka sa mga kabatanunan ngadto sa mga lugar nga lisod adtuon apan gikinahanglan kaayo ang mensahe sa paglaom. Ilang giabta ng katawhan sa Kawayan Lantapan pinaagi sa pagabot, pagwali ug pagtudlo. Ano ilang mensahe nga makapadasig sa maong sugilanon? Let's watch this.
in 2023, when Dr. Alvira Pido, the education director of SWPUC, floated this idea of a simultaneous evangelistic campaign, we started to ask, what will be the activity for this simultaneous evangelistic campaign, where it will be an enriching experience, a spiritually enriching experience, not only to the community, but also to the volunteers. And so the idea of the mission trip come to mind. Mission trips, it's very common in other academies and colleges outside Philippines. And so we started to ask ourselves, what if we'll do it in Mountain View College Academy? That's called mission trip. And so after we heard that we have our location here in Kawayan, Lantapan, Bukidnon, we really anticipate this because we are so excited to make community outreach in this place. And after we have our first church visitation and our second church visitation, we've felt that we need to put a satellite on the other side in the Sitio Quibulay. That's why we have two locations here in Kawayan and there in Sitio Quibulay. And at first, we felt really like, we felt overwhelmed because two locations. Like, how can we do that? Then this week started, and at first, we are so. We expect a lot of number of people, especially here in the main Kawayan, but it's not sad because it's first. So yeah, first night was the opening program, so it has a concert there, and in Sitio Quibulay, the covered court was packed by people, and we are so happy because they are so interested in this. They're so interested, so we can have a lot of people we can minister to. But then the next night in Sitio Quibulay, the attendance dropped, and we're so sad, we're so disheartened, like, oh no, what shall we do? Like, the people there are a few na lang from before, and here in the main location, their attendance keep growing and growing. That's why we keep praying that God will intervene to the hearts of the people, that they can come, they can join, they can listen to the nightly series program. And that's why we prayed every night at 9 o'clock. We have our united prayer. We prayed for it. We prayed for the Holy Spirit to be in us. Then the attendance keep growing and growing and growing. And even though there are a lot of obstacles we face, but we can see that God works in that place.
mission trip has been a great experience for us. That even though na like it's just 1 week, but we can really feel that this is what God wants us to do as students, as youth. We are really happy. At the same time, we're sad because it's ending now, and we cannot meet the children. And we are really attached to the children. They know our names and they hug us. They bond with us, and really hope that what we do here, our mission trip, will greatly influence the children's life and the people around here. That they will remember about Jesus, and of course how Jesus loved them so much, and how Jesus wants them to know Him, to grow in Him, and to learn more about Him, so that they have the assurance that there is hope in this place. I hope that when those children grow up, they will remember that even though they have this kind of circumstances, they will know that there is Jesus that can give them hope, give them assurance, give them the feeling of fulfillment, that even though they have this kind of circumstances, they know that this is not their home, heaven is their home. Sa pagbawat sa Jesus bilang atong manluluwas. Pero abot ka, abot ka na rin po, pero na ang inyong maganda, ang inyong maluwas. So, karoon na. To say to the kids that to grow up having faith in God always. As they look back in this mission trip, I want them to remember that there is God in heaven. There is Jesus who loved them so dearly, that Jesus wants them to know about Him, that Jesus wants to save them from this, from their situation, from their circumstances, that God wants them to live in the heavenly home. We really thank God for this opportunity for us to join this mission trip, to engage in this mission trip, that we can minister unto people and we can be a blessing to them, and as a return, we are blessed as well. Kudo sa atong mga kabatanunan nga nang limbasog sa pagduso sa buhat sa kaluwasan. Anita mga higala sa atong NISPA commentary. Di na atong isgutan ang usa sa mga pangutana nga kanunay mudanag sa unahuna sa daghang kanakan sa Ginoo. Aduna ba kitay politika sa simbahan? Or do we have politics in the church? Kini nga pangutana usa ka sensitibo apan importante. Dili kini aron mangilabot o manghusga apan aron mapalandungan kung unsay atong tinuod nga kahimtang ug unsay gitudlo sa Biblia kabahin sa panagiusa pagkamapaubsanon ug tinud-anay nga pag-alagad. Karon natong mahinabi ang atong amahan sa Communication Department sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido, ug atong pagahisgutan unsay hinungdan nga usahay mopilit ang personal nga interes sa pagpili-pili o dili pagkasinabtanay sulod sa iglesia. Ug sa atong pagtan-aw niini pinaagi sa pananaw sa atong amahan sa langit. Anay sa kapalaw makar dayham dinilang sa MISPA commentary. Daghang salamat kay paglaom-an og maayong hapon og kapisabat sa atong mga paglaom nga nagatan-aw, nagasubaybay sa ato nga MISPA Live News and Commentary. Karon nga kapunon makauban nato ang atong amahan sa Communication Department sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido. Pastor, maayong hapon og happy Sabbath.
Thank you very much, Sir McCur, for inviting me and for having me here sa Mispa Live News Commentary. Pastor, kumusta ang ato nga director sa Communication Department? Of course, vibrant, alive and kicking. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Daghan po mga activities nga itong nahimo, not just for the department, but for the entire community, sa entire church. Nasayod kami nga busy kayo, Pastor, og nagpasalamat mi nga gihatagan gihapon kami nimo og panahon alang sa Mispa. Basta Mispa Commentary. Lisod kay Balibaran. Nining kaponon, Pastor, buot kami masayod kung atong pagisgutan kung duna ba'y politika sulod sa atong iglesia o natural lang bagyod nga managlahi ang atong paglantaw may tungod nini. That's true. That's a very good question. In fact, mao po na ako mga pangutana sa mga pipila ka mga tuig na nga nilabay. Akong gina-settle kung unsa bagi buot pasabot sa pinulungan nga politics, and then kung i-apply po nato siya sa atong governance at church, pwede ba siya nga madawat? So is there something wrong with the term politics, or kung pagadugangan nato kanang term nga church? So what is it all about? So I think first of all, i-ground nato itong kagalingon sa term nga gitawag nimo kay nga politics. Kung asa gini siya nagikan, kung sa po'y kahulugan ani sa dugay mo kung nagtudlog kan kanang social science for so long a time. So sometimes malakbitan ni siya sa among ginatudlo. So sumala na sa akong nahibala nini ang terminolohiya nga politics, gikan ni siya sa Greek word nga polis. So ang kahulugan na is community or group of people or politicos, referring to governance or mga pamaagi kung unsaon pag-govern ang usa ka komunidad o society. So generally, there's nothing bad with the term politics. Maayo gid siya. Maayo actually siya. But the only thing is makita nato kung mahimo ni siya nga bad. Gi-research po na ako ni kinamo gisultian pod si Mrs. White ani. Ang concept man god biblically sa tong leadership, Pastor McCur, Sir McCur, is kanang servanthood leadership. Mao gina ang atong template sa atong leadership. So when you put the idea of politics into it, make sure nga it is actually guided by this principle. So meaning to say, once you depart from this principle, kanang servanthood o kanang the humility that is expected of us to exercise as modeled by Jesus Christ, that is where the problem. Oh yes. Makita nato nga dili na gid siya maayo. Yes sir. Kung So wala na siya. That's correct. So church politics, it gives us a bad meaning because of this. Although wala mo term sa Bible nga church politics, no? Just like what you mentioned. Pero tama po tayo mong gisulti nga naay differences of opinion. That is also biblical. Okay. So Pastor, ako usa ko ka membro sa iglesia, kumingon ko nga so kini si Dabi na karon kay maabutay ang atong election sulod sa iglesia. Karon nga panahon, no? Okay. Moingon ko karon nga kini si kuan mo atong himuon nga leader sa iglesia. Kini si kuan mo nindot nga mahimong leader sa iglesia. Usa na ba ni siya ka politiko nga pangunahuna sa usa ka membro? Actually, for me, it's very difficult to ascertain that. But if we put the principle of in our governance, Manggod, we do not actually rely on the human will. The moment Manggod, we insist on our will, no, over the will of God. It is there where kanabitang ang power mag-focus siya dito sa possession instead of responsibility. Tinuod na. So what I want to possess instead of kanang focusing more on responsibility, meaning kanang service ba. So once kaning will, no, according to this one, the will to power kanang replaces the will to truth and love. It is there where like for example, no, kanang na practice mo ginato ni siya nga before ta mo pili ato siya itugyan ang tanan sa Ginoo. Ampuan gina. Do you understand? So when I say itugyan ako ang tanan sa Ginoo, wala na mabilin nga will sa kuha. Kay itugyan man nato ang tanan sa Ginoo. So we allow the will of God to work in us. But then in a way siguro God will give us the light, no, kanang idea kung enlightenment kung unsa ang kinsa o unsa ang mga pamaagi nga angay nato pagaymoon
to choose our leaders. So I believe naman in our church, di ba good perfect po ang community, wala po perfect nga governance, Pastor Maker. That's why from time to time we are actually kanang reminded by our church leaders to actually rely on the will of God instead of relying on our own will, not to replace that kind of thing. Yes. So sa ato pa, Pastor, kita doon na tayo kagalingon nga mga choices. We have our own choices. Correct. We have our own ideas. We have our own decisions. But when we submit our decisions to God, ang Ginoo, kung atong decision mao ang maayo, ang decision sa Ginoo mo ay the best gid para sa ato. Sa ato pa, sa panahon nga giampuan ni siya sa iglesia, sa panahon nga ato ni siya gitugyan nato sa Ginoo, ug unsa man ang mahitabo, ug unsa man ang resulta niini, itugutan kini sa Ginoo. Yeah, that's for example, no. Nakoy gusto pagapilyon ani nga particular nga position. Kisa ka ang angay nga tao nga modalaan eh. So, usay man gud mauna man gud ta sa kabubuton sa Ginoo. Usay man gud kanang bitaw mo gamit ang term nga kabubuton sa Ginoo. Usay by word na lang siya ba. Kanang nasanayan na nato nga ginabalik-balik og litok, pero usay dili kinato usay mahimo po na nako nga kaluyahon sa kong kagalingon. So mahimo lang siya basta nga ordinary practice lang. Kung maingon mo kita kagalingon sa Ginoo, we think of the larger picture, no? Kanang unsa ka ang ikaayo ani sa church as a whole. Nako ani mo siya. So if I place this person to this particular calling, will he be able to, you know, to do what is expected of him in relation to the mission of the church. So, anang will sa Ginoo, it will always be revealed to us. So, all we have to do is just to submit our will and let God give us the wisdom to seek to find that will for the church. What is really good for the interest or for the interest of the church, welfare of the church. Tinawag ka na, Pastor. Pastor, aduna ba'y power struggles sulod sa iglesia? O aduna ba'y competition nga nagakitabo sulod sa atong iglesia? Kining gitawag na to nga gingon nimo nga competition. Ako ni siyang ako ni siyang gi-research. Ang tawag mo gud ani is di mo gud nato malikayan, Pastor Marker, kanang competition o kanang power struggle because of our yani mo gud ang problem before I go to that. Ang problema ko naning church politics is when human nature intersects with kanabitang sacred mission of the church. Basta mo intersect kanin natong kagalingon nga kinaiyan with that, then it will always result to competition, it will always result to power struggle and so on and so forth. That's the thing. That's why from time to time we've been reminded to really anchor ourselves kay ang end mo nato, Pastor Maker, is kanang gitawag na that practice is called instrumental relationships sa philosophy. Kanang instrumental relationships is kanang makita bitaw atong bahin kung asa ta mosulod, kung asa ta nga dapit nga pwede nato magamit atong talento alang sa pagprogress sa bulaton sa Ginoo. That is what we call instrumental relationships. That's why when you involve yourself into a bigger kanang relationship like the church or community, dili na ko himuon nga means na siya ba to an end, but rather I rather have to make it as an end. Okay, the problem is when we make that as a means, it becomes problematic in rendering service your responsibility once you are placed there. So dapat dito kita paingon sa unsa gyud mas maayo nga angay nato pagaymo. That's why very important for us to catch that kanabitang mission and the interest of the church. That's how I look at. That's how I see it, Pastor Maker. So, Pastor, unsa gyud ang klase nga leadership ang atong ginapangita sulod sa iglesia? That's a very good question. Just like what I said kanina, ang klase nga leadership, kabalo man tatanan ani. Kanang yung leadership nga gi-model ni Jesus Christ, kanang servant leadership. Di ba? Ani siya dinhi to give his life and to be a ransom to many. Kaya dili man siya angay unta nga maghimuan na kay he's the King of Kings, he's the Lord of Lords. So the fact that he did that, so it teaches the idea of humility. Mura bitag he put aside kanang fame sa iyang likod para lang yun nga maka-serbisyo siya. So I think that is the best definition of service. Kaya nga naman wala na yung makapuli pa sa kinabuhi nga iyang gihatag nato.
So that's the very best. So di ba tatanan nga makahimo ana, but there is another way of doing our very best for the purpose of rendering service. So wala na ilain bang nga model, di na ta magadto pa sa uban nga mga eskwelahan to find this model. Our biblical model for leadership, no, wala na gilain pa except the model exemplified by Jesus Christ. And ato naman na nahibalaan kung unsa iyang gihimo as a leader and as a servant leader. When it comes to humility, Pastor, unsa gingon sa balaang kasulatan, may tungod niini. Pagtuo sa kaguling. That's a very good question. Okay, usahay man good. Some people would think of humility as something bitaw nga degrading. Marag to them it's a sign of weakness. But actually it is not. Kasi humility to me, in my simple study of the Bible, it's actually putting yourself down and then submitting yourself to the one who can actually bring you up. Kaya kung if I put that someone nga dunay sana kanang nara siya, is the only one who can bring me there, pero ako siya put aside, but allowing myself to go there without him, that's a problem. That is the opposite of humility. Biblically, humility is actually putting Christ in our hearts, allowing Christ to reign over our hearts, and allowing him to give us to make us understand his will for us. That's really humility is all about. Tinod ka na. Kung naalang yun si Kristo unta. Yes. I-consider nimo ang kinaiya ni Kristo, ang kinaiya ni Kristo. Christ-like character. Nga mo ito i-consider sa diha nga kita makihalubilo sa itong mga kaigsuonan. Siguro kini nga mga problema sulod sa iglesia, atong malikayan. Okay, abi nimo Sir Makir, Pastor. Magapit naman siguro ka Pastor. Abi nimo Sir Makir, dili mangod ta makahalubilog og ayo sa atong mga kaigsuonan kung dili makasulod si Kristo sa atong kasing-kasing. So the only way nga makasulod siya sa atong kasing-kasing, magpaubos jud ta. So there is no way for him to reign over our hearts if we won't really kanang go down and surrender ourselves to him. So maposible ng tanan nga manindot ang atong pagkahimon siguro if we allow Christ to actually reign over our hearts. So that's the only way we can experience humility. Taliwala sa nagkalain-lain ang atong panglantaw, Pastor, sa mga membro sa iglesia, nagkalain-lain ang atong panglantaw niining politikanhon nga panguna-huna. Unsa man ang giingon sa balang kasulatan mahitungod sa panagiusa. O magikini ang atong gikinahanglan, di ba? Sulod sa iglesia kinahanglan ta og unity. Kay og bisan naglain-lain ang atong gigikanan, nagkalain-lain atong mga batasan, nagkalain-lain ang atong kinaiya. Apan nagkinahanglan kita nga managhiusa kita diha kang Kristo. That's a very good question, no? Actually, ang worldview sa Adventist Church, ang atong pangdumala is the church is not actually a political machine. Take note of that. Our church is not a political machine, but rather it is considered to be as a living organism, as provided by kanang ako man ang gitanaw din sa 1 Corinthians chapter 12. Nagalahi bitaw nga mga role nga tagana sa Ginoo lang nato. Like for example, ang symbolism nga yang gihimo metaphor is bang kamot, mata, ilong. So naa tanan sa usa ka lawas. And they function differently. Mo nang gitawag nila nga unity in diversity. Pero ang kagwapuan ni is ang ato magong head si Jesus Christ, ang head sa atong lawas. So we are not a political machine, but rather a living organism with different functions. Organs ba? Different organs, so having different functions. Kung himuon nato ang uban ang siguro sa ato nga tawhanon nga panguna-una usahay, dili nato mahimo si Jesus Christ isip head. Kay kung himuon nato siya nga ulo, do na gid tay unity sa ato nga iglesia. Pastor, ako nagatuo nga ang atong mga pangulo sa iglesia nga napili giampuan kini. I agree. Right. Unya, ang nagapili niini nga mga pangulo sa iglesia, ang atong Ginoo. Right. So, kini sa tanang pangulo sa iglesia, Pastor, dili mga perpekto ang atong mga pangulo. That's true. Doon na kita makita nga mga kaluyahon. Matag usa ka kaluyahon. So, kini nga pagpili sa ila, Pastor, isip mga pangulo sa iglesia, kabubuton magiging kini sa Ginoo tanan. Lisa yung matala. kay doon na tayo, siyempre Pastor, okay. Doon na tayo mga kaigsuunan. Doon na tayo mga kaigsuunan nga
Kana bitong magkahiusa sila nga kini nga tao mooy himuon nila nga leader. Dunay nahitabo niya na pastor, di lang nato ma-mention pero dunay nga nga pangunahuna ba pero ako nagatuo nga ginaampuan kini nato. Giampuan gid siya pastor. Unya gitugyan nato sa Ginoo ang tanan. So sa panahon nga mapili ni siya nga pangulo sa iglesia, pagbuot gid kini sa Ginoo. Tama ba ko pastor? When you speak of the will of God, it's a very challenging kind of thing. I think we have to, sa ako lang na pastor ha, sa ako lang yano nga pagsabot ni I think we have to understand that in the very context of the mission of the church. So, I mean, one particular act nga itong paghahimuon must be looked upon in the overall context of the mission of the church. So, I don't know, di ko kasulti sa imo nga, but regarding in the bigger picture of the mission of the church, I can probably say it's really the will of God. I mean, I'm just trying to be cautious, no? Because your question is very specific, asking me if I really have to answer your question on that to that particular specific situation. But I'd like to answer that sa general understanding of how our church operates. So I think that we really have to look at that in the context of the very mission of the church. Kay when you look at the context of the mission of the church, there we see, masabtan nato kung nganong, for example, nahimo to siya or considering nga natay kaloyahon kay kaning may gumagutag mission of the church. We do not bring a church that is perfect. We do not bring a picture of a church that is actually sinless. No. We bring a picture of the church that is a church that is still in the battlefield. Dagan pag mga struggles ang ginapanghimo ba. So because of our finite nga condition, sometimes we geared toward something osay natay a little of kanang deficiencies. I'm not going to put a word mistake, no. I would rather say mga deficiencies, including myself na usay na mangutay kanang ginaprotektahan pud nga ego. But remember Saul, the story of Saul. Wala ba siya, dili ba siya choice sa Ginoo? Do you understand that? Diba? Kinsa ganing choice sa Ginoo? It was David instead of him. Pero mamoy gusto sa kadaghanan, but the Lord nakigkuan kay Saul, no? Collaborate kay Saul. But the only thing is, Saul did not really actually kanang teamed up himself with God. Although at first dili gyud sa choice sa Ginoo, but doesn't mean nga dili na pud siya will sa Ginoo, tanan niya gipanghimo kanang tanan nga buot nga plano nga kwan dili na will sa Ginoo. It doesn't necessarily follow that way, but actually God works through him, works in him, kaso lang ang iyang response lang sa pag-guide sa Ginoo medyo questionable. It's not a question of God connecting to himself, but rather how he responded to God. But as to the response of God to him, it was not really a question at all. Sa ato ba, Pastor? Yes. All things work together for good. Yes. I think we should continue praying. Kay even in our deficiencies, I think God will perfect our deficiencies, even in our imperfections, in the way we elect people, in the way we elect our leaders. It may not be that perfect because we are not really that perfect. But the most important thing is we should not stop praying to God. That's the thing. And God will correct some of our mistakes if such thing have been done. Tinuod na, Pastor. Salamat kay Pastor Pedro. At least nalamdagan ang mga pangunahuna sa ato nga mga kaigsuonan. Okay. Mahitungod ni ining politikanhon nga pangunahuna sulod sa atong iglesia. Katapos ang mensahe, Pastor, sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Ang katapos sa atong mensahe nga ngayon nato paminawan is kanang ang ato nga pag you talk about church politics, so therefore na ang point sa leadership. So I think is ang atong in-nurture is dili kanang atong personal ego. But rather, ang ato nurture as church leaders, kaning itawag na ito nga, kanang something that is healed by grace. Kanang kumarealize magod na ito nga na healed ta sa gracia sa Ginoo, ang ato magong perspective sa pagdala sa tao, it's really different. But if it is actually kanang nurtured by ego, lahi ang dating. Di ba Sir Macker, you're a teacher? Pero kung imong nabati sa imong kagalingon nga at teacher ka at the same time na heal ka sa grasya sa Ginoo, ang dating nimo sa imong kabataan lahi. Lahi yun. But kung nurtured ka sa imong ego, baliktad. Wala na.
So I think that's Dili maayo gid ang resulta. Yes, so we have to be nurtured not by our ego but by the healing grace of God. Daghang salamat Pastor Roxy Joy Thank you, Pido, Sir ang Pastor. atong Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Balik sa atong mga anchorman alang sa dugang nga mga balita. Daghang salamat kapaglaw Maker o Pastor Pido sa maundanon nga diskusyon. Ug mga higala, usa ka komprehensibong health screening ang gipahigayon alang sa mga magbubuhat sa South Philippine Union Conference. Pinagi sa nagirayang medical stations, gituyo niini ang pagpaligon sa kahimsog og pagdasig sa mga tigalagad sa Ginoo nga atimanon ang ilang panglawas samtang nagpadayon sa buluhaton. Ano ang report ni Kapaglaom Jill Tulabing? Kapaglaom! Sa kahapsay ug balang pusong health screening ang gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference uban sa 30 ka mga estudyante sa AIIAS Master of Public Health nga nagserbisyo isip frontline assessors sa kalipukan sa kahimsog. Gidagsa kini sa mga trabahante ug staff sa SWPUC diin giablihan ang 7 ka stations nga naghatag og lain-laing serbisyo alang sa mas masinati ug kompleto nga health check-up. Lakip sa serbisyo gitanyag mao ang blood pressure check, random blood sugar test, health age assessment, body mass index calculation, body fat percentage measurement, visceral fat measurement ug usa ka spiritual support station alang sa paghatag og kadasig ug pagampo. Gisugdan ang proseso sa Station 1, registration ug health questionnaire. Gisundan sa BP check, RBS test ug anthropometric measurements, sama sa timbang ug gitason. Sa mosunod nga station, gisukod ang body fat percentage ug visceral fat. Samtang sa Station 6, gihatag ang health age assessment aron masayran ang katambal nga edad sa lawas base sa kahimtang sa kahimsog. Natapos kini sa consultation ug health education, diin gihatagan ang mga partisipante og tambag unsaon pagpangga sa ilang lawas. Pinaagi sa maong screening, tuyo sa SWPUC ug AYA students nga mapaabot ang importansya sa health awareness, preventive care ug early detection sa posibleng risgo sa kahimsog. Ang kalihukan gikonsidera nga dakog tabang sa mga empleyado aron mas masabtan ang kahimtang sa ilang panglawas ug makabuhat dayon og husto nga lakang sa pag-atiman niini. Kini si Jill Gonzaga tulabing alang sa Mispal Live News and Commentary. Salamat Kapaglaom Jill Tulabing. Mga higala anhita sa Western Mindanao. Sa Langkangan, Oroqueta City, usa ka makapadasig nga serye sa pagtuon ang ipahigayon pinaagi sa Si Jesus sa Pinadayag series. Daghang katawhan ang napaligon ang pagtuo samtang gisuta ang mga saad o kamatuuran nga anaa sa libro sa Pinadayag. Anong report ni Kapaglaom Reyna Joy sa Lapang. Gibati sa mga kaigsuunan sa tibok Aloran, Oroqueta Metro, Langkangan sa Oroqueta City ang dakong kalipay samtang ilang gisaulog ang evangelistic crusade nga may tema si Jesus sa Pinadayag. Ang kalihukan nagpadayon gikan Oktubre 12 hangtod 18, 2025 sa Langkangan Seventh-day Adventist Church sa Oroqueta City uban ang tinguha nga mapalig-on pag-usab ang pagtuo ug mapalapdan ang kalinaw diha sa Ginoo. Ang maong serye gipanguluhan ni Pastor Arnel Binasahan, presidente sa Western Mindanao Conference, nga madasigon nga nag-auhag sa katawhan sa pagtan-aw balik kang Jesus. Ang tinugdan sa tinuod nga paglaom. Matag gabii nagtapok ang mga miyembro ug mga bisita aron mamati sa mga leksyon gikan sa libro sa Pinadayag nga nagpunting sa gugma, gahom ug kaluwasan nga makita lamang diha kang Kristo. Nining atong series si Jesus sa Pinadayag. Ang katuyuan mao nga gusto nato ipaabot ang mensahe sa kaluwasan mahitungod kang Ginoong Hesus diha sa Pinadayag. Nga siya ra ang atong paglaom kay siya ang Dios nga nahigugma nato. Siya nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross alang sa atong kaluwasan. Nga pinaagi niini mas nasulbad niya ang problema sa sala, pinaagi siya ang kamatayon dito sa cross. Og mao ni kinahanglan masayran sa mga katawhan
aron ilang dawaton si Ginoong Hesus og mahimo silang matarong tubangan sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo nga namatay dito sa cross. Usa sa makapahinumdom nga bahin sa kalihukan mao ang personal nga nagpamatuod. Sulod sa upat ka adlaw nga akong pag-attend sa wali ni Pastor Arnel, ako ang mas na sabtan og mailhan ako si Ginoong Hesus in a deeper level, no? Kay sukod sa pagkabata, ako ang natuuan nga si Hesus usa ka tawo lamang. Apan pinaagi niini nga seminar nasayran ako nga isa siya ka Dios og sugod sa una pa nga nabuhat ning kalibutan na siya, so siya ang sinugdanan, siya ang katapusan, o nagpakatao lamang siya. Apan, wala na wala ang ihang pagka-Diyos. Ang mga lokal nga pangulo sa iglesia nag-awhag usab sa mga miyembro nga magdala sa ilang mga silingan ug higala aron makadungog sa maong mensahe. Kini nga kalihukan usa ka tin-aw nga timaan nga ang paglaom nagapadayon sa matag kasing-kasing nga nagatuo. Samtang nagpadayon ang Jesus sa Pinadayag Crusade, usa kini kapahinumdom nga ang kaluwasan ug pagbago makaplagan lamang diha sa pagduol balik kang Kristo. Gikan dinhi sa langkangan Seventh-day Adventist Church, Arcata City, kini si Reyna Joy Salapang alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom, Reyna Joy. Og dugang nga report, gikan gihapon kay kapaglaom Reyna Joy Salapang, mitubag sa panawagan sa pagbago ang presidente sa Western Mindanao Conference atol sa espesyal nga programa didto sa Langkangan, Oroquita City. Pinagi sa mensahe sa paglaom ug pagpangandam, gipadasig ang katawhan sa pagpadayon sa espirituhanong pag-uswag. Ato kining saksihan. Kahimutan sa mga kaigsuonan sa Langkangan Seventh-day Adventist Church sa Arcata City ang usa ka semana nga revival and evangelistic meeting nga gipasiugdahan sa Western Mindanao Conference. Ang maong kalihukan gisugdan ni atong Oktubre 12 hangtod 18, 2025 nga may tumong sa pagdani sa mga individual ug pagbago sa espiritual sa kinabuhi sa mga miyembro. Ang nagdala sa mensahe mao si Pastor Arnel Binasahan, presidente sa Western Mindanao Conference nga madasigon nga nag-awhag sa tanan sa pagpaduol pag-usab sa Ginoo. Matag gabii ang mga seminarians ug mga kaigsuonan sa iglesia nagtapok aron mamati sa mga pulong sa Dios nga nagahatag kusog og paglaom sa matag usa. Sumala ni Pastor Binasahan ang kalihukan usa ka paagi aron mapukaw pagbalik ang espiritual nga kalayo sa iglesia. Matud pa niya sa panahon nga daghang kalibog ug kasamok ang pulong sa Dios mao gihapon ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw ug paglaom. Usa ka mahinungdanon nga butang nga mahitabo sa kinabuhi sa matag Kristohanon. Og ang tinuod nga revival sa kinabuhi sa tao makita ang kausaban sa iyang kinabuhi. So ang matag usa ka nato nagkinahanglan og revival, pagpabuhi sa atong nakatulog nga espirituhanon nga kinabuhi ug sa atong paghigmata mabuhi tang nausab ang dagan sa atong kinabuhi sa dihang makita ang revival dinhi nato ug mahinungdanon ni siya nga butang nga mabatnan sa matag Kristohanon. Ang mga miyembro ug mga seminarista misalmot sa kalihukan uban ang paglaom nga pinaagi sa pagpaminaw sa mga wali ilang mapalig-on ang ilang relasyon sa Ginoo ug magpadayon sa pagpanabot sa uban aron madala usab sa kaluwasan. Ang mga revival and evangelistic meeting nagpahinumdom nga ang kinabuhi nga puno sa pagtuo ug paglaom magatubo lamang kung kita magpabilin diha ni Kristo. Gikan dinhi sa Langkangan Seventh-day Adventist Church, Arcata City, kini si Reyna Joy Salapang alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom, Reyna Joy. Adventist Education for All. Timunan School naghatag sa libreng pagtuon sa kabataan. Sa tunga-tunga sa halapad nga umahan, ang Timunan Adventist Elementary School nagpadayon sa misyon sa paghatag libreng Adventist Education sa kabataan. Kadaghanan mga anak sa mag-uuma, apan masinugtanon, buutan, ug eager makatuon.
Gitukod niadtong 1948, pinaagi sa Perez family ang eskwelahan karon nagsaulog sa ika-77 ka tuig sa serbisyo. Aron masuportahan ang mga estudyante o ang board o administration nagtukod og foundation nga nagtabang sa pagkuha og pondo para sa libre nga pagtuon. Bisan og nahimutang sa kabukiran, nag-alagad kini sa kapin sa isinta katinunan og nagmalampuson sa pagpatuman sa Christ-centered education. Karong tuiga, ubos sa pagdumala sa Adventist Accrediting Agency kung AAA, nakita ang dakong kausaban sa classroom, sistema o spiritual programs. Kini nagdala og mas maayo nga learning environment para sa tanan. Kudos Timunan Adventist Elementary School of Western Mindanao Conference. To God be all the glory. Mga higalaan hita sa pinakalabas nga updates from Southern Asia Pacific Division. Nagpadayon karon ang 2025 SSD Annual Council ug sublion ta kini. Samtang atong susihon ang mga desisyon, programa ug naghulma sa desisyon o direksyon sa atong iglesia sa tibuok Southern Asia Pacific Division. Ano si Pastor Heshbon Buscato live atong mahinami via Zoom gikan sa Adventist University of the Philippines. Pastor Hesh, happy Sabbath. Kamusta man ato ang gipahigayon nga meeting diha? Unsa man ato mga updates ug mga highlights nga pwede nimo mahatag karon sa ato ang MISPA Live News and Commentary? Pastor Hesh. Yes, kapaglaom Analisa, magandang hapon sa inyo at maligayang araw ng Sabat sa ating lahat. We are now live in AUP. Dito tayo mahanap ng mga somewhere na pwede tayo mag-park kay aron makapadaplin tagamay kay ongoing ang preparation for another program in the afternoon. Actually, first time ni siyang nag-annual council nga dito na to gipahigayon diri gid mismo sa AUP ang atong Sabbath service. Very significant gimikan kay all of our 3 officers sa General Conference nag-attend gyud. So very significant na din atong presidente Pastor Ayrton Kohler, ang atong executive secretary Pastor Rick McEdward o ang atong General Conference treasurer si Pastor Douglas. So salamat gyud guys Ginoo nga okay ra pud ang atong mga buluhaton. Karong hapon mo padayon ang presentation ug ang program para sa NDRIEL. Atong i-present karong hapon ang mga plano kung unsaon na to pagpahigayon ang tahas sa iglesia, which is our mission theme to be grounded in the Bible and focused on the mission. Salamat Pastor. Unsa man ang among basinaka ikahatag nga unsa man among angay atangan Pastor aning atong annual nga meeting since usa kini ka semana di ba Pastor? Gikan natong Setyembre 5 hangtod 13. So naapay mga adlaw nga ipahigayon kaninyo pat unsa man ang atong mga angay ikahatag karon sa ato ang mga kapaglaom. Mga unsa tawag ani kanang mga angay namong atangan niining gipahigayon nga annual meeting. Ang annual council talagsaon kayo na siya nga mahitabo because it happens only once yearly. Ordinarily ato ning gitawag og year-end meeting. Pero what is significant about this meeting that happens every end of the year is last manggod ni siya nga year-end meeting for the whole 5 years. So we are exiting the year 2025 and we are welcoming another quinquennial year which is 2026 up to 2030. So karon crucial siya kay daghantag ihimuon nga mga panday nga mga plano. And another very significant aspect is the election of all our union mission officers. Dinhigyon na to himuon. And whatever vacancies from Department Pananglit na ay director sa division nga mahimong presidente sa union mission around the division. So kana siya pulihan po na siya right at this very meeting. But it's still pre-meetings yet. Sabat karon. Our meeting technically will start Sunday whole day and it will end on with
commitment meeting on Wednesday afternoon November 12 and 13. Pastor, kami magaampo kaninyo, Pastor, sa gipahigayon nato nga annual council. Dili lalim ang pagpinili ay apan kanunay among iampo nga ang Dios magauban kaninyo sa ipahigayon nga pinilay. Daghang salamat sa report, Pastor, gikan sa Adventist University of the Philippines. Amen. God bless sa tanan nato nga mga viewers. More power. O kapag laom, Renel, daghan kaayo tang mga updates karon nga week. So far, ang atong pinakalabas gyud kining kasamtangan karon na annual council sa atong mga sa division. And dili pud lalim ang ilahang gibati karon. Dili lalim ang pagpili apan kung ang imuhang kasing-kasing itugyan sa Ginoo kaning mga gipahigayon nga mga meetings. Ang Ginoo gyud ang ang giya sa Ginoo matuman gyud. And since ang atong bulan hapit na gyud mahumanin ning tuig, ang atong mga iglesia pod, I believe most of our churches already nakapili na sa ilang mga opisyales. Yes. And medyo tugnaw-tugnaw gyud ang atong panahon karon kapag lang rin yan. Pagbiyahe nimo diri kapag lang mura baka nakagigbaha. Nabahaan lang, kumingking lang taman. Praise the Lord for that. Kay kumingking lang, dili po, ato pong iampo ang atong sa mga kapaglaong sa Cebu. Dili lalim. Gikan sa earthquake, nawad-an og panimalay, hangtod niabot ang bagyong Tino. And ang atong adra, pahigayon yapon, padayon sa paghatag og emergency response sa atong mga kapaglaom. Busa sa atong mga kapaglaom nga naminaw di karon kung aduna pud may kasing-kasing sa paghatag og donasyon sa ato ang mga kapaglaom sa Cebu, andam gyud ang adra nga mo responde og kung aduna mo donations, kontaka lang ninyo nga adra og mamahimo ka mo mag-donate pinaagi sa adra. And napatay bagong bagyo. Lagi kaming na po, si Uwan. Si Uwan. Uwan yun siya. But this time is very kusog na yun. And then, somewhere sa southern Luzon. Yes. So na mga kapaglaom, ato yun, igaampo. Ato tabang ang pag-ampo, mga igsunan nga, huwag magay posible sa Ginoo, nga protektahan ang atong mga kapaglaom, nga matungnan sa mga bagyo nga kaming na po. Og dili nato kalimtan nga itugyan sa Ginoo ang tanan. Kapag laom bisan man nga ang ato ang gibati karon kasakit tungod sa nahitabo sa atong kalibutan, mga trahedya nga nahitabo sa atong kinabuhi, ang Ginoo na sayod sa imong kasing-kasing. Apan isip mga kapaglaom, paglaom, hope. Ayog kalimot. Yes. You're hope bearers. And let us share this hope to all the people. Yes. There is hope, mga kapalaom. And speaking of there is hope, ang atong evangelistic series sa atong Hope Channel, which entitled There is Hope, aduna kitay ipahigayon nga Hope for Kabaasan Church Concert for a Cause. Dili lang ni siya last Sabbath, kundili karong kahaponon mga kapaglaom, atong atangan alas 2:30 sa kahaponon, magahimo ang atong mga talents diri sa Hope Channel og Concert for a Cause para gyud gihapon kini siya sa atong Kabaasan Church. And this will continue until next Sabbath. So ato kanang atangan mga kapaglaom. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ubos nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makatag kanatong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Manaliza La Victoria nga sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.